Narito na ang maiinit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Magkahiwalay na insidente ng sunog na idala sa Zambales at Pampanga. Isa, patay! Ilang lugar sa Pangasinan, niragasan ng baha. 37 barangay nananatiling lubog sa baha. Ilang mga magsasaka sa Benguet, itinapon na lang ang mga aning gulay dahil sa mababang presyuhan nito. At ilang isda nahuli sa binahang kalsada at bahay. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Ilang barangay sa bayan ng Calasiao, Pangasinan ang lubog pa rin sa baha. Ang mga evacuee na kauuwi lang sa kanilang bahay inabisuhang muling lumikas dahil sa muling pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa Marusay River matapos kasi yung pag-uulan kahapon hanggang ngayon ay muli na namang tumataas ang antas ng ilog. Binabaha pa rin ang ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Maya't maya kung i-monitor ng mga residente ng barangay Talibao ang antas ng ilog. Isa ang barangay sa labis na apektado ng baha. Unta tagay lamut. Pero nang imbo nagyagaw, Imbekat. Nato naralim lalamut. sa uran. On. Sa 11 a.m. river monitoring ng PDRRMO, nasa 9 feet above critical level ang Marusay River. Although yung monitoring po natin nitong nakaraang mga araw ay yung trend niya is pababa, etong umaga po nag-start po na tumaas ulit gawa nung tuloy-tuloy yung pag-ulan na naranasan natin simula kahapon. Unti-unti na naman pong tumataas yung tubig sa mga tabing ilog, especially po dito sa ating kinaroroonan sa may Zone 4. Ito po yung Zone 4, mga kapuso ng Barangay Talibao. Makikita po natin na napakataas pa rin po ng antas ng baha dito sa kanilang lugar. Sabi po ng mga residente po dito mga kapuso ay hanggang lampas bewang pa din yung baha dito sa kanilang lugar. Kung kaya't nag-prepare din po yung mga residente para po in case na kinakailangan pong lumikas ay makalikas po sila at makapunta sa mga evacuation centers. Nitong nakaraang weekend, nakauwi na ang mga evacuee sa kanilang mga bahay. Pero sa muling pagtaas ng tubig ay inirekomenda ng lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation. Umulang kagabi, magdamag. Ngayon, lumalalim ng tubig na naman. Bagamat may mga natitalang pagbaha sa ilang kalsada, possible sa lahat ng uri ng sakyan ang mga pangunahing lansangan sa bayan. Chris, update naman sa sitwasyon sa Dagupan City sa mga oras nga na ito. Apektado pa rin ng pagbaha ang ilang lugar sa syudad. Apektado rin ng pagbaha, Chris, ang ilang kalsada, gaya na lamang dito nga sa aming kinaroroonan sa may bahagi ng Mayombo Road na kung saan ay nakakaranas pa rin ng pagbaha. Actually, kasi ito yung Mayombo Road going to Karanglaan at patungo nga sa may Calasiao, Pangasinan. Makikita natin na dahan-dahan lamang yung usad ng mga sasakyan dahil pa rin doon nga sa medyo mataas yung antas ng baha. Meron tayong ilang mga kapuso, Chris, na nilalakad na lamang itong kalsada, lumulusong na lamang sila sa baha para makauwi pa rin sa kanilang mga pupuntahan. Ayon sa lokal na pamahalaan, Chris, ang pagbaha na na-experience sa lungsod po ng Dagupan ay bunsod pa rin syempre ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan na sinasabayan naman ng high tide. Patuloy ang panawagan, Chris, ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan, especially yung mga pupunta sa Dagupan City na magsuot pa rin ng bota o di kaya ng waders para matiyak lamang yung kanilang safety tuwing sila ay lulusong nga sa baha. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 2 barangay sa Pangasinan ang niragasan ng flash flood dahil sa nararanasang masamang panahon. Nakatutok, CJ Torida.
Niragasan ng flash flood ang dalawang barangay sa Pangasinan kagabi sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Kabilang dito ang Barangay Bungalon sa Labrador at Barangay Lagit Padilla sa Bugalyon. Sa video, nagmistulang ilog ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Bungalon, Labrador. Pahirapan sa biyahe ang mga motorista, lalo na sa mga maliliit na sasakyan. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa Barangay Lagit Padilla, Bugalyon dahil sa flash flood. Kulay putik ang bahang rumagasa sa barangay. Ina-anticipate din po yan na pag ganitong saturated na po yung lupa at tumagal po yung mga ganitong pag-uulan ay tendency po ubuhos po talaga pababa yung biglaang agos ng tubig mula dito mula sa upstreams. May mga residenteng inilikas dahil sa flash flood. Patuloy ang rescue operations ng autoridad sa mga apektadong residente. Samantala, 36 na barangay pa rin ang binabaha mula sa 7 bayan at isang lungsod sa Pangasinan. Humuhupa na rin daw ang baha sa 73 iba pang barangay. Pero ayon sa PDRRMO, Dahil ganito po yung panahon, in-expect po natin tataas po ulit to within the day and the coming days. Dahil by Wednesday, ganito pa rin po yung magiging panahon. sa tala ng PSWD, nasa 220,647 pamilya, katumbas ng 805,509 individual ang apektadong residente sa Pangasinan dahil sa hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kabuang 141 pamilya katumbas ng 496 na individual ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Iba pa ang 39 pamilya katumbas ng 114 individual na nakititira sa kani-kanilang mga kamag-anak. Dahil sa muling paglakas ng habagat, muling itinaas sa Code Blue ang alert status ng PDRRMO kahapon. Pinapaalalahanan po natin yung mga naninirahan malapit sa Kailugan, coastal area. Maging po sa mga irigasyon at dike ay huwag po tayong maglalagi dyan dahil mapanganib po yung mga biglaang pagtaas ng tubig. Sa 11 AM river monitoring ng PDRRMO, above critical pa rin ang antas ng Marusay River sa Calasiao, Sinukalan River sa Santa Barbara at Balingkaging River sa Mabini. Critical level naman ang Cabatuan River sa Alaminos. CJ Torida, One North Central Luzon. Pinangangambahan ng ilang residente sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet ang flash flood dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mula sa Benguet, nakatutok live si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil patuloy pa rin ang nararanasang pag-ulan dito sa Cordillera Region, ay kaliwat ka na naman ang mga nararanasan din na mudslide, landslide at rockfall sa ilang mga probinsya ng rehiyon. Nangangamba ang mga residenteng nakatira sa Sitio Bayabas, Barangay Pico, La Trinidad, Benguet na muling maranasan ang flash flood tulad ng naranasan nila noong kasagsagan ng mga bagyo at habagat. Ayon sa mga residente, halos araw-araw nilang nararanasan ang malalakas na pagbagsak ng tubig na nagmumula sa bundok dahil sa walang tigil na ulan. Hirap makauwi ang mga residente sa kanilang mga bahay. Basta po, sa titudo na 2 hours nga diretso, sigurado ko ano ito. Problema ito ko siyempre, data lang ko access nga magnanti tao. Ang ilan, naglagay ng mga tarpaulin sa harap ng kanilang mga bahay bilang panangga sa bumababang tubig. Umaasa ang mga residente na magiging maayos na ang daloy ng tubig kapag natapos ang ginagawang drainage canal. Sa Bilang Bilis, Kapangan, naipaulat ang debris flow sa kahabaan ng Governor Bado Dangwa National Road. Pinag-iingat ang mga motorista at iba pang biyahero na dumaraan sa naturang ruta. Sa Ukab, Itogon, isang puno ang bumagsak sa gitna ng kalsada matapos gumuho ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, isinara sa mga motorista ang kalsada matapos gumuho ang lupa sa lugar. Sa isang video, makikita ang pagguho ng lupa sa bundok sa Barangay Poblasyon Ato. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa kalsadang natabunan ng lupa sa Bontoc Mountain Province. Inaasahan ng mga residente ang mabilis na pagsasaayos ng gumuhong slope protection sa Governor Bado Dangwa National Highway sa Tublay, Benguet. Kasalukuyang ino-open yung part ng Bangho Daklan Tublay, yung bumigay na net
Hopefully ngayon ma-open yan. Pero may alternate road naman yan, yung mga provincial roads natin. Pero delikado pa rin. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, umabot sa 1,413 millimeters ang naitalang accumulated rainfall sa Baguio City at Benguet nitong August 1 hanggang 9. Katumbas ito ng humigit kumulang 1.5 buwang dami ng ulan na lubharaw na kababahala. Paalala ng otoridad, maigpit na pag-iingat sa mga lugar na kabilang sa high at very high landslide susceptibility areas kung saan mas mataas ang posibilidad ng pagguho ng lupa. Malakas ngayon kasi nasa orange signal tayo, so mga 100 to 200 millimeters yan na ulan. Pati economy, movement, lahat affected. Chris, makikita sa aking likuran ang ongoing na pagsasaayos nitong nasirang slope protection dito sa Tublay, Benguet. At sa pakikipag-usap natin kanina sa DPWH, sa personnel ng DPWH Benguet 2nd District Office, ay nabanggit nila na pipilitin nilang maayos ngayon o bukas itong nasabing proyekto, nasirang proyekto ng Sagayon ay madaanan na ng mga motorista. Titiyakin naman daw nila na naligtas itong madadaanan ng mga sasakyan, lalo't access road ito papunta sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Benguet. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Magkahiwalay na sunog na itala sa Olongapo City at Guagua, Pampanga. Tutukan sa report. Nasawi ang 84 anyos na babae matapos masunog ang kanilang bahay sa Olongapo City noong Miyerkules ng gabi. 3 pamilya katumbas ng 11 individual ang nakatira sa bahay, pawang magkakamag-anak ang mga ito. Nasa ikalawang palapag ang biktima nang sumiklab ang sunog, hindi siya nakalabas at kalaunay natagpo ang wala ng buhay. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang lawak ng pinsala at halaga ng mga ari-ari ang nasunog. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Halos maiyak si Charles Guanlao sa video na kanyang ipinost online matapos lamunin ng apoy ang kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Guagua, Pampanga gabi noong Biyernes. Sa video makikita ang pagtutulungan ng mga residente upang maapula ang apoy habang mabilis itong kumakalat. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tuluyang naapula makalipas ang halos 1 oras. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Isa rin sa mga tinitinang posibleng sanhi ng sunog ang electrical wiring na maaaring nabasa dahil sa tagas mula sa bubong bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Halos totally burn na yung bahay, gawa siya ng light material. Yes po. So and then marami pang mga buto doon na gawa din sa kahoy. Kasama rin sa mga natupok ang mga imahe ng santo na koleksyon umano ni Charles. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog. Inaalam pa kung magkano ang danyo sa pinsala ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Matapos ang magkakasunod na rollback, nakaamba namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. 4 na piso hanggang 4 na piso at 50 sentimos ang inaasang dagdag sa kada litro ng diesel. 2 piso at 50 sentimos hanggang 3 piso naman ang nagbabadyang taas presyo sa gasolina. Ayon sa Energy Department, epekto pa rin ito nang hindi pa rin natutuldok ang gulo ng Iran at Amerika sa Middle East. Ilang magsasaka sa Benguet, itinapon na lamang ang mga aning gulay dahil sa mababang presyuhan. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Kilo-kilong carrots, pechay at repolyo ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Tublay, Benguet dahil umano sa oversupply. Sa cellphone video na kuha ni News Cooper Grail Polig, kita ang ilang residente na kumukuha ng itinatapong gulay na ipapakain daw sa kanilang mga alagang hayop. Ayon sa ilang magsasaka, mahaba raw ang pila sa trading center na inaabot ng 2 araw. At kapag nagbababa na raw sila ng gulay, hindi na maganda ang kalidad at halos wala nang bumibili. Kaya napipilitan silang itapon na lang ang mga ito. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Department of Agriculture. Sa panayam ng GMA Regional TV sa Trading Operations Division ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, paiba-iba raw ang presyohan sa bagsakan depende sa supply at demand ng mga gulay. Hindi kasi masasabi na
normal ngayon kasi usually itong volume ng baptism na to is sa December siya, sa peak. So meaning nag-peak siya ngayong mga last 4 days. Yes. As of our monitoring naman throughout nung weekend is stable naman siya. Bagamat bumababa ang bilang ng mga farmers truck nitong weekend, nakaapekto raw dito ang mga road closures bunsod ng landslide. Si Paul na galing pa ng Mangkayan, naranasan umanong matenga ng ilang oras sa biyahe dahil sa masamang panahon at nadadaan ng landslide. Na-stackan kami, di rabi ita. Ada slide, dito sayangan. Nababamot dito sa second class gamin. Tumada sa second class 20 pa nga to. At least ada mabati. Igatang miti abuno. Samantala, nagbubungkal na sa bukid ang ilang magsasaka ng gulay sa La Trinidad para sa muling pagtatanim. Nasira kasi ang karamihan sa kanilang unang itinanim matapos mababad sa baha ang kanilang sakahan. Kasi nga, baha na, mabaha. Baha yung mga pananim kaya kailangang palitan, tanim ulit. Meron din ma'am nakuha kaso nga lang, kunti. Sa paunang assessment ng DA-CAR, 1,092 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Umabot naman sa tinatayang 16.48 milyong piso ang kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong Cordillera. Pinakamalaki sa mga naitalang pagkalugi ang crops na umabot sa 15.63 milyon pesos. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 5 flood control structures sa Zambales ang nasira dahil sa pananalasa ng habagat. Naritong report. 5 flood control projects ng DPWH sa Zambales ang iniulat na nasira dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng PDRRMO, kabilang sa mga nasira ang San Juan Dike sa Botolan, Tangway Slope Protection sa Cabangan at Santo Tomas River Slope Protection sa San Narciso. May naiulat ding nasira sa San Marcelino at San Felipe. Nakaapekto ang pagkasira ng mga istruktura sa pagbaha sa ilang komunidad, dahilan para lumikas ang ilang residente at maghanap ng mas ligtas na lugar. Hinihintay pa ng PDRRMO ang official report ng DPWH hinggil sa halaga ng pinsala ng mga nasirang istruktura. Nasira ang ilang pasilidad at gamit sa Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales matapos malubog sa baha. Tinangay rin ng malakas na agos ang tulay na tawiran ng mga estudyante papunta sa paaralan. Naranasan ang pagbaha sa kasagsagan ng habagat na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at waterways sa ilang bahagi ng Zambales. Nakararanas ng pabugso-bugsong pag-ulan sa Lawag City. Kung minsan sinasabayan ito ng malakas na hangin. Apektado ang mga motorista, lalo na ang mga pumapasadang tricycle. Pinag-iingat ang mga motorista dahil sa madulas na kalsada. Maulap na kalangitan na may pabugso-bugsong pag-ulan ang nararanasan sa Cabanatuan City at iba pang lugar sa Nueva Ecija ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Ilang bayan sa probinsya ang nagpatupad pa rin ng class suspension ngayong araw, August 17. Bagamat maulan, tuloy ang pagdiriwang ng kapistahan ng patron na si San Roque sa Barangay Pambuan, Gapan City. Itinuloy pa rin ang misa sa San Roque Chapel at gumamit na lamang ng payong ang mga debotong nasa labas. Iprinusisyon din ang mga imahe ng patron na si San Roque at mahal na Virgen La Divina Pastora ng Minor Basilica and National Shrine ng Gapan City. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Posibleng palakasin pa nito ang habagat na ngayon pa lamang ay patuloy nang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Northern at Central Luzon. Matitindi ang buhos sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Makararanas naman ng 6 na oras na power interruption ang ilang bahagi ng Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan bukas, August 18. Mawawalan ng supply ng kuryente mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon sa Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, ipatutupad ang power interruption upang bigyang daan
ang right-of-way clearing na hiniling ng pamunuan ng Mangaldan Central School. Samantala, exciting ang bigating collaboration ng Kapuso Network kasama si Grammy Award-winning Filipino-American artist Apple Diap. Pumirma ng distribution deal ang Black Eyed Peas co-founding member sa GMA Music para sa i-release niyang 3-track extended play. Tampok dyan ang powerful showcase ng original Filipino music na may temang national pride at global Pinoy spirit. Present sa contract signing si GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer at EVP and COO of GMA Music, Felipe S. Yalong. At si GMA Music Managing Director, Rene Salta. Apple is the first foreign artist that have signed with us. I want to make GMA Record a company that will be identified with quality as well as a home for talented Filipino artists. I think this is just the start of a more collaboration. Beyond music and performing around the world, I always have our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosecution ang dalawang bagong witness kabilang na ang dating Special Disbursing Officer ng OVP. Ipinakita ng prosecution team sa impeachment trial ang AI-generated photo ng black bag na pinaglagyan umano ng 125 million pesos cash para sa confidential funds. Nagpakita ng props na pera ang prosekusyon upang mailarawan ang proseso ng pag-encash ng tseke na nagkakahalaga ng 125 million. Apat daw na bag ang ginamit para madala ang 125 million. Kinwestiyon ni Defense Counsel Lyndon Baquel ang ipinresentang larawan ng prosekusyon at hiniling na alisin ang props. Sagot naman ni House Private Prosecutor Amando Ligutan, wala silang 125 million in cold cash, kaya gumamit sila ng teknolohiya. Pinayagan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang paggamit ng AI para maipakita ang laki at dami ng nakuhang pera. Pero pinademo rin niya kay dating SDO Gina Acosta kung gaano kalaki ang mga kahong pinaglagyan ng pera para sa pagtatansya. Samantala, nag-adjourn ng maaga ang impeachment trial ngayong araw dahil sa masamang panahon. Patay ang isang lalaki matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog sa Zambales. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Patay ang isang lalaki matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog habang tumatawid sa Santa Cruz, Zambales, ayon sa Philippine Coast Guard. Nakaranas umano ng cramps ang biktima habang tumatawid sa ilog sa pagitan ng Barangay Lipay at Barangay Biyay sa Santa Cruz noong Miyerkules. Tinangay siya ng malakas na agos at kalaunay iniulat na nawawala. Nagsagawa ng search and retrieval operations ang Coast Guard Substation Santa Cruz, katuwang ang iba pang concerned agencies. Nakita ang katawan ng biktimang palutang-lutang sa karagatan na bahagi ng Barangay Lipay. Bangkay na ng matagpuan sa ilog sa San Antonio, Zambales ang lalaking naiulat na nawawala sa Barangay Balambay, Castillejos ng parehong probinsya. Natagpuan ang katawan ng biktima sa gilid ng Burgos River sa Barangay Angeles hapon noong Huwebes pero gabi na nang ma-recover ng autoridad dahil sa lakas ng agos ng ilog. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga pangyayari sa pagkamatay ng biktima. Siyam na tripulante ng tugboat ang nasagip matapos sumadsad sa baybayin ng Botolan, Zambales. Ayon sa MDRRMO, nagkaroon ng butas ang tugboat kaya minabuti ng mga tripulante na isadsad sa mababaw na bahagi ng dagat sa bahagi ng Barangay Bangan.
Nagtulungan ang MDRRMO, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa rescue operation. Ligtas at nasa maayos ng kondisyon ang mga nasagip na tripulante. CJ Torida, One North, Central Luzon. Bumuo na ng team ang DILG para imbestigahan ang hindi umano maayos na pagresponde ng kanilang Unified 911 sa medical emergency ng isang pamilya sa Taguig. Sa viral Facebook post, sinabi ng netizen na 10 minuto raw siyang tumatawag sa 911 pero wala umanong sumasagot. Inatake na raw sa puso ang kanyang tatay kaya kinailangan niyang mag-CPR. May dumating daw na sasakyan para rumisponde. Pero ang netizen pa rin daw ang patuloy na nag-CPR sa kanyang tatay hanggang sa madala sa ospital. Dead on arrival sa ospital ang kanyang ama. Sa isang bagong post, sinabi ng netizen na hindi ambulansyang ipinadala ng 911 ang tumugon sa emergency. Aniya Patient Transport Vehicle o PTV yon ng kanilang barangay na tinawag ng kanyang kapatid. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Taguig, nagpadala naman sila ng ambulansya sa barangay Maharlika Hall para mahanap ang bahay ng pasyente. Paulit-ulit daw kasing tumawag ang Taguig Command Center sa 911 pero hindi na ibigay ang kanilang detalye para matukoy ang eksaktong lokasyon. Sa panayam sa unang balita, sa unang hirit, pinabulaanan ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang umano'y naging call response time ng 911 sa insidente. 3 minuto pa lamang daw ay nasagot na ang tawag ng caller. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang deadline para sa paghahain at pagbabayad ng buwis para sa taxpayers sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na ulan na dulot ng habagat. Para sa tax returns at payments na may deadline sa August 10 hanggang 16, extended ang pagpa-file niyan hanggang August 18 ayon sa BIR. Extended din hanggang bukas ang pagpapasa ng mga dokumento ng taxpayers na naapektuhan ng technical issues sa EBIR forms offline package. Ipatutupad dito sa Revenue District Offices sa ilang lugar sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cordillera Region at iba pa. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa website o social media page ng BIR. Isang malaking isda ang bumulaga sa mga taga-Pandukot sa Kalumpit, Bulacan. Halos hindi na ito magkasya sa basket ng hulihin. Ayon kay Hughes Cooper King Cortez Infante, tuman ang tawag nila sa naturang isda. Isa itong giant snake headfish na itinuturing na invasive species na kinakain ang mga native at endemic na isda. Karaniwan na raw sa kanilang makakita ng iba't ibang uri ng isda sa kanilang lugar tuwing bumabaha. Sa bayan naman ng Hagonoy, tilapia ang napadpad sa loob ng isang bahay. Kwento ni Hughes Cooper Angela Santiago, posibleng galing ang mga tilapia sa umapaw na palaisdaan malapit sa kanilang bahay. Samantala, mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.